Dahil kay Naoya Inoue, number 1 na ngayon ng Japan pagdating sa sport na palakasan. Pero ang dalawang Pinoy na ating kababayan ay siyang babasag sa paghahari ng bansang Japan. May dalawang Pinoy na boksingero ang sikat na sikat ngayon at undefeated. Pinabagsak ng isa ang lahat ng kanyang nakalaban, habang winasak naman ang isa pa nating pambato, ang pinakapaboritong alaga ni Babarom. At ang dalawang Pinoy na ito ay siguradong magpapabagsak sa kasikatan ni Naoya Inoue sa ibabaw ng lona. Sa sunod-sunod na pagkatalo ng mga boksingerong Pilipino, tila ba naungusan na tayo ng bansang Japan at Mexico at bumaba na ang kalidad ng ating mga boksingero. Simula na magretiro ang ating pambansang kamao ay wala pang lumalabas para pumalit sa kanyang trono. Pero ngayong era, may dalawang Pinoy na hype talaga. Undefeated ang mga ito at hindi pa natatalo. Talaga namang nakuha nila ang atensyon ng mga Amerikano at Meksikano. Winasak ng isa ang pinakapaboritong alaga ni Babarom at kinilabutan naman si Canelo sa isa pa nating pambato. Alam nyo ba na ang pinakapaborito at pinakamahusay daw na alaga ni Babarom ay winasak ng Pinoy na taga Davao del Norte? First now, see his legs were cemented. He knows exactly what he's looking for right there. He just flashes the right hand. May isang napakalakas na undefeated na Pinoy na boksingero na bata ni Chavit Singson ang dumurog sa alaga ni Babarom. Round 3 brutal knockout ang ginawa ng ating bida, kaya napaiyak na lang si Babarom sa ginawa ng Pinoy sa kanyang paboritong alaga. At ang pinakahalimaw na super featherweight undefeated boxer ng Australia ay pinagretiro po ng ating pambato pagkatapos makatikim ng pinakabrutal na knockout na pagkatalo mula sa undefeated na ating boksingero. Dadayain pa sana ang Pinoy na ating pambato dahil napakataas ng scorecard na binigay ng mga hurado sa kalaban niyang Australiano. Buti na lang na knockout niya talaga ang kalaban nito. Sino ang boksingerong ito na siguradong future face ng Philippine boxing? Kaya kinuha talaga siya ni Chavit Singson para pumalit kay Pacquiao sa ibabaw ng ring. Importante itong laban na ito. Pag may awa ng Diyos at manalo, magkakaroon ulit tayo ng bagong champion. Si Charlie Coronel Suarez o mas kilala bilang Charlie Suarez ay ang tinaguri ang King's Warrior ng San Isidro, Davao del Norte. Katulad ng ibang boksingero, pagsasaka rin ang tanging ikinabubuhay ng pamilya nito. Kaya bata pa lamang ay maagang nabatak ang katawan ng ating pambato. Sob-sob sa kakatrabaho at kakainsayo, kaya sobrang tigas na talaga ng katawan ng ating boksingero. Sa kanyang karera bilang amateur boxer, kahit na nilalagnat at wala sa kondisyon ng ating pambato, ay pinahirapan niya talaga ang pound for pound boxer noon na si Vasil Lomachenko. Hanggang mabigyan ng pagkakataon ng ating bida na lumaban sa bansang Australia kalaban ng pinakamalakas na boksingero nila sa Super Featherweight Division. Araw ng Miyerkules, March 15 taong 2023 sa Kevin Beach Stadium, Sydney, South Wales, Australia ay dumayo ang ating bida. Makakalaban niya rito ang undefeated boxer ng Australia na si Paul Fleming para sa 3 major title sa Super Featherweight Division. Ang IBF at IBO Intercontinental Super Featherweight title at ang WBC Asian Super Featherweight belt ay nakataya sa magaganap na laban. May record ang Australiano na 28 na panalo, 18 sa pamamagitan ng KO at walang talo. Samantalang ang ating pambato ay meron namang 14 na panalo, 9 sa pamamagitan ng KO at wala ring talo. At sa Australia ginanap ang laban, kaya heavy underdog talaga dito ang ating kababayan. Round number 1 ng gigil agad ang napakatangkad na Australianong kalaban. Gusto niyang i-overpower ang ating kababayan pero di niya nagawa dahil napakatindi ng kamao at depensa ni kabayan.
Suarez, good shots. Body shot from Suarez, counter shot from Fleming, who leads out again. Fitness from both of these fighters. Here comes Suarez. Lead it. Suarez leads again. Lead left hand there from Fleming. Suarez trying to finish over the top. That's a good shot again. And a lead right hand. A good one from Suarez. Sa round number 2, nakuha na ni Kabayan ang galaw ng kalaban kaya naging madali na lang sa kanya na ito ay patamaan. It's a good one. So he needs to keep Suarez away from him. Success. As he goes again. 20 shots of good shot there, left hand again from Fleming. Just one off they are, but then gets the pressure fighter and Suarez better start. Suarez to the body as well and chasing now. Suarez. So he counter shot Suarez. Round number 3, atras na ng atras dito ang boksingerong Australiano dahil siguro sa napakabigat na kamao ng ating pambato. Suarez. Lead action from Suarez, good counter shots from Fleming. Trying to find something off the back of this Suarez makes it. Chasing Suarez. Doesn't man his best chances. It's nicely as Fleming. A good shot as well. Off the back of Suarez forward again. And chasing as he's hunting as he goes to the with his power left hands. Over the top. Suarez and he chases again with this Fleming. Into the rounds. Sa round number 4, matindi talaga ang ating boksingero. Bugbog sarado na ang inabot sa kanya ng kalaban niyang Australiano. Round number 5, napakatigas ng ating kababayan at pinakita niya ang napakahusay na skill sa boxing kaya nagmukhang mahina ang undefeated na Australiano na si Paul Fleming. Fleming digs into the body. Suarez over the top with his right hands. Not to the head. Suarez Napapayakap talaga dito ang undefeated na Australiano dahil sa tindi bumayo ng ating pambato. against the ropes and shot it over the top. Suarez, but Fleming defended nicely. Suarez chases again. Fleming's against the ropes. He coming as Suarez went over the top. And there's a right hand from Suarez to finish the round. Sa round number 6, medyo bumabagal na ang Australianong kalaban kaya palagi na siyang nasasapul ng ating kababayan. Bago pumasok ang round number 7, wasak na ang muka ng Australiano habang relax lang at ganadong-ganado pa po dito ang ating pambato. The second half of this fight, got the right hand from Suarez to start it.
Shots from both fighters. Suarez, good shot there from Paul Flynn. Suarez, one. Good shots. Now he works. Suarez leads with the right hands. At times, but then he just keeps firing. 40 shot of his own. Suarez over the top. Fleming counters and he's leading this round, staying out of trouble. He jabs perfectly as Suarez comes towards it. Good shot, Suarez. Just a Sa round number 8, atras na talaga ng atras ang Australianong kalaban dahil napakatindi talaga ng kamao ng ating kababayan. here in round number 8. It's on the line between Fleming and Swanton, eliminator for the IBO world title, but it also has huge repercussions. The other sanctioning body, sitting in South too, is stand from Fleming. Suarez felt that one. He comes. Suarez fights straight back. Suarez throws. In. Suarez. Counter shot from Fleming. Suarez throws a good shot. Fleming just swings. Round number 9, durog na talaga ang mukha ng Australiano. Bugbog sarado na talaga siya sa ating pambato. Round 9. This one scheduled for 12. Body shot from Suarez to start the round. And again, right hand, Fleming came back. Fleming finishes with one over the top. Suarez straight back off the ropes towards him. Now Suarez goes forward again. Couple of shots to the body then. Fleming covers up too. Right hand just to work. Turns the right hand around as Suarez, he tries it again, but Fleming's away. Tight round this, they both want something big to finish it. Sa round number 10, ang bagal na ng galaw ng Australianong kalaban habang lalo namang ginaganahan ang ating kababayan na parang nagsisimula pa lamang. Aggressive from Suarez. There's a good shot. Suarez. Big shot forward on him again. Finish it. Over the top. Good shot there from Leach. Again with the right hand, Suarez. It's been a good shot for him. And he's relying on it more and more the later we get into this fight. Round number 11, halata na ang pagod sa kalabang Australiano habang parang nag-uumpisa pa lamang mag-init ang ating boksingero. Parang nabuhayan ng dugo ang ating bida kaya nabugbog na naman niya ang kalabang taga-Australia. Pero sa scorecard ng mga hurado, lamang na lamang sa puntos ang kanilang pambato. Talagang balak dayain ang ating boksingero. Enormous on that journey. Suarez chasing. Good right hands and he followed it with another. Good shot from Fleming. So's that. He looks energized now. He's chasing. Suarez chases again. Fleming. One hand from Suarez got through there. Fruin. Again. Ducks his head and gets away. There's Fleming again. Sa round number 12, dito na pagre-retiruhin ni Kabayan ang Australianong kalaban. Mapait na brutal knockout ang sasapitin ng kanyang kalaban. So much meaning to what they'll achieve and what they'll quality. Counter shot from Fleming. Body Suarez. Here he goes, Fleming.
Wala na talagang lakas dito ang Australianong kalaban dahil yakap na siya ng yakap sa ating kababayan. Down goes Paul Fleming. Look, a monster shot in this final round. Paul Fleming, decision to make. And Charlie Suarez has a job to do. Fleming is in strife. Big trouble. As Suarez pours in the shots and it is stopped in the final. Muling itinaas ng ating pambato ang bandila ng mga Pilipino. Muntik na sana siyang madaya sa Australia. Buti na lang na knockout ng ating bida ang Australianong kalaban niya. Araw naman ng Sabado, August 26 taong 2023 sa Hard Rock Hotel and Casino, Oklahoma, United States of America ay muling dumayo ang ating bida para kalabanin ang pambato ng Dominican Republic na si Johan Vasquez. Pero katulad ng mga naunang boksingero, hindi rin ito mubra sa ating pambato at nakatikim siya ng mapait na pagkatalo. Pagkalipas ng 7 buwan ay muling lumaban ang ating boksingero. Araw ng Sabado, April 13 taong 2024 sa American Bank Center, Texas, United States of America ay muling dumayo ang ating bida. Makakalaban niya rito si Luis Coria, isang Amerikano. Pero katulad ng ibang boksingero ay pinaglaruan lang siya ng ating pambato at nakatikim rin siya ng mapait na pagkatalo. Nito lang araw ng Biyernes, September 20 taong 2024 sa Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona, United States of America ay muling dumayo ang ating bida. Makakalaban niya rito ang isa sa paboritong alaga ni Babarum na si Jorge Castañeda. Meron itong 17 panalo, 13 sa pamamagitan ng KO at isa po itong Amerikano. Samantalang ang ating pambato ay meron lamang 17 panalo, 9 sa pamamagitan ng KO at wala pang talo. Pero sa Amerika ginanap ang laban at bata pa ni Babarum ang kanya makakalaban. Kaya heavy underdog ang ating kababayan na alaga ni Chavit Singson na kanyang sinusuportahan. Sa labanang ito, magugulat talaga ang Amerikano at mapapaiyak si Babarum dahil 3 rounds lang ang itatagal ng kanilang boksingero mula sa ating pambato. Paglalabanan nila dito ang bakanting kampyonato ng WBO International Super Featherweight title. Sa round number 1, napakatangkad po ng kalaban ni Kabayan. Seryosong-seryoso po ito at gusto ko agad tapusin ang maliit nating kababayan. Pero nabigo siya dahil naging halimaw agad dito ang ating kababayan. Brutal na bumagsak ang Amerikano sa napakatinding kamao ng ating pambato. Pero tumayo pa rin siya kaya tinuluyan na siya ng ating bida. Si Charlie Suarez ay naging bagong kampiyon ng WBO at itinaas niya muli ang bandila ng mga Pilipino. Siya na ngayon ang isa sa pinakasikat na boksingerong Pilipino. Download the Robot TVN history. The Young Bucks came out. Napapalakpak sa paghanga si Fat Joe, isang sikat na American rapper at ang mga Amerikano na nanunood sa venue. Pati si Edgar Berlanga ng Super Middleweight Division ay napahanga talaga sa galing ng ating bida. Lalo na si Canelo Alvarez na kinilabutan pa sa kanya. 13 wins lahat sa pamamagitan ng KO. Yan na ang bagong record ng ating pambato. Siya na ngayon ang pinakamahusay na boksingerong Pilipino. Kinawawa ng Pinoy at halos mamatay ang Brazilian na boksingero. Kaya naman palakpakan talaga ang lahat ng mga Amerikano, mga celebrity at boxing legend na nanonood sa venue. Grabe ang pagsisigaw-sigaw, hindi makapaniwala at kinilabutan talaga si Canelo Alvarez sa galawan ng isang Pinoy na pinakamalakas sa middleweight division. May isang napakatinding Pinoy na boksingero na lahat ng kalaban ay tinapos sa pamamagitan ng KO. 12 wins with 12 knockout na walang talo. 100% knockout power ratio. At ang pinakamatindi sa lahat,
hanggang round 3 lang talaga ang inabot ng mga kalaban nito. Sa kabilang banda, ang huling nakalaban niya ay ang superstar ng bansang United Kingdom. Napakalaki, napakalakas at walang kinatatakutan. Siya ang former bare-knuckle champion ng bansang United Kingdom. Pero round 2 lang pala ang Boksingero ay ginimpal ang mga Amerikano na nanunood sa venue dahil sa napakatindi na ginawa nitong TKO na panalo. At sa pinakahulihang laban sa bansang Amerika ay natulala at napahanga niya talaga si Edgar Berlanga, ang isa sa pinakamagaling na boksingero sa middleweight division. Si Weljan Sandag Mindoro o mas kilala bilang Weljan Mindoro ay ang ipinagmamalaking boksingero ng bayan ng Dumingag, lalawigan ng Zamboanga del Sur. Pinabagsak niya sa ibabaw ng ring. Wala rin na isang nakaligtas na boksingero sa kamao ng halimaw nating pambatong ito. Bata pa lamang kasi ay hinubog na siya para maging isang napakatigas na boksingero. Walang humpay sa pagtatrabaho at kakaensayo at sa kanyang amateur career sa pagiging isang boksingero. Gumapang talaga lahat ng nakalaban nito kaya naging kampiyon agad siya at nakitaan ng talento. Hanggang mapadpad ang ating bida sa Bacoor, Cavite at dito na siya namalagi. Bitbit ang kanyang pangarap na maging world champion at tuluyan sa buhay ay magwawagi. Araw ng Huwebes, January 12 taong 2023 sa Sablayan Astrodome, Occidental Mindoro. Dahil sa sunod-sunod na panalo sa pamamagitan ng KO ng ating pambato na si Weljan Mindoro ay pinalaban siya sa pinakahalimaw daw na boksingero ng bansang Indonesia. Si Willem Rek ay mas malakas pa daw kay Sturt na may 22 na panalo sa kartada nito. Kaya heavy underdog po dito ang ating pambato. Pero ang veterano at halimaw daw na boksingero ng bansang Indonesia ay 3 round lang ang itinagal sa ating bida. Sa round number 1, napakalaki at oversized talaga ang kalaban. Pero ganito talaga ang mga katawan sa mas mataas na middleweight division na timbangan. Matangkad si Mindoro pero mas malapad po ang kanyang kalaban. Round number 2, tansyado na ni Kabayan ang kilos at galaw ng kalaban. Ginamit niya ang timing at distansya para madali itong matamaan. Kaya bugbog sarado dito ang kalaban ni Kabayan. Sa round number 3, dahil sa matitinding kamao na sinalo ng kalaban, ay bigla itong bumagal, hiningal at nanghina sa laban. Kaya dito na siya tinapos ng ating kababayan. Sa
Sa sobrang tindi ng mga kamao ni Mindoro ay halos mapatay niya ang kalabang boksingero. Nahirapan na itong tumayo at diniklarang panalo ang ating pambato. Araw ng Biyernes, July 28 taong 2023, sa bayan ng Rizal, lalawigan ng Laguna ay muling napalaban ang ating bida. Makakalaban niya rito ang pambato ng Japan na si Mao Tameda. Pero tulad ng sinapit ng mga naunang boksingero, round number 1 lang din ang itatagal nito sa ating pambato. Round number 1, agresibo ang Hapon na boksingero pero hindi talaga niya kinaya ang lakas ng ating pambato. 2 beses siyang pinabagsak ni Weljan Mindoro. Dahil sa mga impresibong panalong ito ay kinuha na siya ng MP promotion at lumipad na ang ating bida papunta sa bansang Amerika at dito siya sinanay ng gusto ng mga Amerikano para maging isang perpektong halimaw na boksingero. Nito lang araw ng Miyerkules, July 10 taong 2024 sa Plant City, Florida, bansang Amerika sa ProBox TV event ay lumaban ang ating bida. Makagulat talaga at kinalabutan ng mga Amerikano dahil sa napakatinding ginawa ng ating pambato. Nito lang araw ng Sabado, November 9 taong 2024 sa Osceola Heritage Park, Florida, United States of America ay muling dumayo ang ating bida. Makakalaban niya rito ang matangkad na Brazilian knockout artist na si Lucas De Abrio, pero katulad ng mga naunang boksingero na nakalaban ng ating pambato, 3 round lang din ang itinagal nito sa ating boksingero. Sa round number 1 nakikipagsabayan pa dito ang Brazilian na kalaban, pero kahit na matangkad dito ay unti-unti na siyang na-overpower ng ating kababayan. It does take much pretty well to make lunch. So now we're talking about this off-air. Duro kind of reminds us of Lester Martinez. Stock, he's built like a you-know-what house. Yeah, a little more. Yeah, very, very similar in terms of his style. He bang you, pick you up, can be lured into, making those mistakes because he's too trigger happy. He kind of work his way through this. Maybe this thing can get at him. Overall, 120 amateur fights at a good level in Brazil. Another Fight Box TV. Rare in reach and amateur pedigree, like you said, Chan. So you find him just in that fight. Tough dude, British guy, pretty basic. Oh, makes him fun, but yeah, it also makes him very close. Fighter from Brazil, still in it. Sa pagpasok ng round number 2, pagdaan ng maladiwatang ringer ay biglang nag-init ang dugo ng ating boksingero at napabagsak niya dito ng 2 beses ang kalabang Brasiliano. To his face. Yeah, he's his face fighting at distance. Smith alongside Chris Algieri, Paulie Malignaggi. Wow, with some power shots. Yeah, but he's smothering a lot of his work there. And honestly, get rid of him. One of the difficulties in combat sports, Pacquiao was actually, victim of some head clashes. Just finished his era. Out the right by Mendo. So yes, I agree. You see a lot of guys mimicking that style, getting over those skis quite a bit. Good right hand. Yeah. Stuck. Hold that lead in. Ooh, for some reason I hear Teddy Atlas. He close
extra seconds. Minoru trying to swarm another knockdown. Na-save by the bell pa ang kalaban pero halatang halata dito na di na niya kayang lumaban. By the bell in round number 2. That looked like a brain was diving. Sa round number 3, dito natatapusin ng ating boksingero ang paghihirap ng kalaban nito. Isang napakatinding brutal knockout na pagkatalo ang sasapitin ng Brazilian na boksingero. Shot down the oh, right hand. This is over. Wow. Natulala talaga si Edgar Berlanga, kinilabutan si Canelo at palakpakan ang lahat ng mga Amerikano nang masaksihan ng lakas ni Weljan Mindoro na balang araw ay magiging world champion na natin ito. Huwag kang manggugulang at mandadaya sa iyong kapwa dahil laging may nakabantay sa iyo ang ating Diyos na dakila. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili. Amen.